Nagmamadali akong pumasok sa trabaho kaya maling cellphone ang nadampot ko, ang cellphone ng asawa ko. Pag-akyat ko pa lang ng bus, tumawag na ang hipag ko. Ang unang linyang sinabi niya ang nagtulak sa akin na magdesisyon na kinaumagahan, kailangan kong makipaghiwalay. Noong umagang iyon, umalis ako ng bahay ng 7:00 kulang ng 10 minuto. Sa sobrang pagmamadali, ang pandesal na kakagatin ko pa lang, ay kinailangan kong ibalot at isilid sa aking bag. Mayroon kaming presentasyon sa isang malaking kliyente sa Makati kung maklose namin ang kontratang ito. Para sa akin, ito ang pagkakataon kong ma-promote bilang team leader pagkatapos ng halos 6 na taong pagtatrabaho na parang anino sa likod ng iba. Ang pangalan ko ay Ana, 32 taong gulang, isang planning officer sa isang kumpanya ng media. 3 taon na akong kasal. Ang asawa ko, si Ben, ay mas matanda sa akin ng 2 taon at isang technical designer sa isang kumpanya ng muebles. Ang aming pagsasama, sa paningin ng iba, ay payapa, walang ingay. Walang eskandalo. Walang eksena ng pag-aaway. Sa gitna ng kondominium. Akala ko noon, sapat na iyon para sa isang babae. May trabaho, may tahanan, may isang lalaking umuuwi sa gabi para sabayan kang kumain. Ngunit may mga bagay na habang mas payapa sa labas, mas bulok naman pala sa loob. Pagbaba ko sa elevator, habang naglalakad, ay kinakapa ko ang aking bag para hanapin ang cellphone ko para tingnan ang oras. Umilaw ang screen at natigilan ako. Ang wallpaper ay hindi ang larawan ng bougainvillea sa aming balkonahe na laging nandoon. Nasa screen ang litrato ni Ben na nakatayo sa harap ng isang stadium. Taas kamay ang isang scarf ng basketball. Nakangiti na parang isang batang nakatanggap ng regalo. Napakunot ang noo ko. Napabuntong hininga. Maling cellphone na naman ang dala ko. Parehong modelo at kulay itim ang aming mga cellphone. At pareho pa kaming gumagamit ng transparent na case. Ilang beses nang nangyari ang pagkakapalit. Pero kadalasan sa bahay lang. Ngayong umaga, late na ako. Kaya tiyak na hindi na ako aabot kung babalik pa ako. Sabi ko sa sarili ko. Tutal, panghapon naman ang pasok ni Ben ngayon. Kaya okay lang na gamitin niya ang cellphone ko sa bahay. Sa gabi na lang kami magpapalit. Nakarating ako sa gate ng condominium. At sakto namang paparating ang bus. Sumiksik ako papasok at pumwesto malapit sa likurang pinto. Ang Maynila sa umaga ng Lunes ay nakakasakal sa dami ng tao. Ang amoy ng pabango, ng take-out na kape, ang tunog ng mga ringtone, ang sigaw ng konduktor na nagsasabing, "Sa gitna po, usog sa gitna." Maluwag pa, ay naghahalo-halo sa isang magulong ingay na lalong nagpatindi sa stress ko. Kalalagpas lang namin ng Guadalupe Bridge nang mag-vibrate ang cellphone sa kamay ko. Sa screen, lumitaw ang pangalang Ria. Si Ria ang bunsong kapatid ni Ben. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo. Karaniwan, hindi ko sinasagot ang mga tawag sa telepono ng asawa ko. At lalong ayaw kong masangkot sa mga personal na usapin ng pamilya niya. Pero naisip ko, baka may emergency, kaya sinagot ko pa rin. Hindi pa ako nakakapagsalita nang marinig ko ang mabilis at matinis na boses ni Ria, gaya ng dati. "Kuya, tinanong ni Mama kung nasabi mo na kay Ate Ana. Yung usapan natin?" "Hindi pa. Bakit ang tagal?" Naiinip na si Mama. Natigilan ako. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi narinig ni Ria ang sagot, kaya inakala niyang mahina ang signal, at nagpatuloy, na may halong inis sa boses. "Yung kondo ni Ate Ana sa Quezon City. Sabi ni Mama, kailangan mo nang kausapin siya, nang masinsinan para ilipat sa pangalan mo. Baka magbago pa isip." "Non, mahirap na. Malaki rin yon. Kung ibebenta ngayon, aabot ng halos 5 milyon. Pagkatapos, dagdagan natin ng pera para bumili ng mas malaking bahay sa Antipolo. Si Mama ang kasama mo sa titulo. Para sigurado. Ako, magbubukas ako ng spa sa ground floor. Tapos malapit lang si Mama sa atin para maalagaan." Natigilan ako sa gitna ng siksikang mga tao.
Ang kamay kong may hawak sa cellphone ay unti-unting nanlamig. Ang kondo sa Quezon City ay ang bahay na iminana ko sa aking ina bago siya pumanaw. Hindi ito kalakihan. Mahigit 50 metro kuwadrado lang. Nasa isang tahimik na eskinita malapit sa palengke. Ngunit iyon lamang ang tanging ari-arian na iniwan niya para sa akin. Noong malubha ang sakit niya, hinawakan niya ang kamay ko at paulit-ulit na nagbilin. Ana, anak, puwede mong mahalin ang asawa mo, ang pamilya niya. Pero itong bahay, kailangan mong ingatan. Ito ang iyong magiging fallback. Ang lugar kung saan ka tatayo ulit kung isang araw ay wala ka ng ibang masasandalan. Noon, umiyak ako at sinabing, masyado nang malayo ang iniisip ni nanay. Sinabi kong mahal ako ni Ben, mabait ang pamilya niya, at hinding-hindi ko kakailanganin ang lugar na masasandalan na iyon. Ngayon, habang inaalala ko ang mga salitang iyon, parang mga karayom na tumutusok sa dibdib ko. Sa kabilang linya, patuloy pa rin sa pagsasalita si Ria. Walang kamalay-malay na hindi ang kapatid niya ang kausap. Sabi ni Mama, kung magtanong si Ate Ana kung bakit kay Lilangang ilipat ang pangalan, sabihin mo na lang na para sa kinabukasan ninyong dalawa. Lambingin mo. Malambot naman ang puso nun. Saka, wala na siyang nanay. Yung tatay niya nasa probinsya na may iba ng pamilya. Wala nang kakampi sa kanya. Huwag kang masyadong mabait. Noong pinakasalan mo nga yan. Buti na lang may sariling bahay at maayos ang trabaho. Kasi, wala namang maitutulong ang pamilya niya. Kung hindi natin sasamantalahin ngayon, sayang lang. Napapikit ako. Biglang pumreno ang bus. Sa susunod na istasyon, napasubsob ako pasulong. Tumama ang balikat ko sa bakal na hawakan. At napadaing ako sa sakit. Pero ang sakit na iyon ay wala kumpara sa pakiramdam na dinudurog ang puso ko. Ibinaba ni Ria ang kanyang boses na parang may binabalak na isang sikreto. At yung perang iniwan ng nanay niya. Ha? Di ba mahigit 1,000,000? Subukan mong sabihin na gusto mong makipag-partner para magtayo ng sariling paggawaan ng muebles. Mahal ka naman nun. Siguradong ibibigay niya yon. Sayang lang kung nasa bangko. Nagpakasal na siya sa pamilya natin. Kaya ang pera niya, pera na rin natin. Nabingi ako. Ang mahigit 1,000,000 piso na iyon ay ang pinagsamang insurance at huling ipon ng aking ina. Hindi ko ito ipinagmayabang kanino man. Sinabi ko lang kay Ben dahil naniniwala akong walang dapat ilihim ang mag-asawa. Nagtiwala ako sa kanya. Isang pagtitiwalang hangal. Naalala ko, 6 na buwan na ang nakalipas. Sinabi ni Ben na may kaibigan siyang nag-aaya na magbukas ng paggawaan ng mga kabinet sa kusina na nangangailangan ng halos 500,000 pisong puhunan. Sinabi niya na kung makukuha ko ang isang bahagi ng perang iniwan ng aking ina, ang kikitain daw ay para sa aming dalawa. Muntik na akong pumayag noon. Buti na lang. Pagkatapos kong magtanong-tanong, nalaman kong ang kaibigan na iyon ay maraming utang kaya tumanggi ako. Nagalit sa akin si Ben ng 1 linggo. Hindi ako kinikibo. At pagkatapos kumain ay dumidiretso sa kwarto para matulog. Sinisi ko pa ang sarili ko noon sa pagiging masyadong makwenta at sa hindi pagsuporta sa aking asawa. Iyon pala, noon pa man, pinupuntirya na nila ang pera ko. Kuya, nakikinig ka ba? Ang boses ni Ria ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Minulat ko ang aking mga mata. Sa harap ko, ang salamin ng bintana ng bus na may sinag ng araw. Ang babaeng nakikita ko sa salamin ay may maputlang mukha. Namumula ang mga mata. Ngunit hindi umiiyak. Sinabi ko ng mahina. Natahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, nanginginig na ang boses ni Ria. Ate? Ate Ana? Bakit ikaw? Nasaan si Kuya Ben? Naiwan ko ang cellphone ko. At nadala ko ang kay Ben. Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado. Na parang hindi ako ang taong nakarinig ng lahat ng iyon. Lahat ng sinabi mo. Narinig ko. Hindi ate, pakinggan mo muna ako. Nagbibiro lang ako. Kami ni Mama.
Madalas kaming magbiruan ng ganyan. Huwag mong seryosohin. Biruan? Natawa ako, ngunit nanlalamig ang aking kalooban. Biruan tungkol sa paglilipat ng pangalan ng bahay na iniwan ng nanay ko. Biruan tungkol sa pagkuha ng perang pinaghirapan niya para sa akin. Biruan tungkol sa pagsasamantala sa akin dahil wala na akong ibang masasandalan. Ate, masyado namang mabigat yang sinasabi mo. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Pamilya naman tayo. Pinutol ko ang sinasabi niya. Mula ngayon, sabihin mo sa nanay mo at sa kuya mo, ang kondo sa Quezon City ay personal kong ari-arian. Kahit isang bloke mula sa bahay na yon ay walang kinalaman sa pamilyang Reyes at ang perang iniwan ng nanay ko. Karapatan kong itago, gastusin, isave o ibigay sa kung sino man ang gusto ko. Walang sino man ang may karapatang magdesisyon para sa akin. Nagsimulang tumaas ang boses ni Ria. Ate Ana, huwag kang maging makasarili. 3 taon ka ng kasal kay kuya. Parte ka na ng pamilya. Ang bahay mo, bahay na rin ni kuya. Gusto lang ni mama na magkakasama tayo. Anong masama doon? Hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone. Ang mali ay hindi ninyo ako kailanman itinuring na pamilya. Itinuring ninyo ako bilang isang bahay. Isang bank account. Isang babaeng madaling lokohin. Dahil wala na siyang ina. Ate, ayoko nang makinig pa. Pinatay ko ang tawag. Biglang naging tahimik ang mundo sa paligid ko. Maingay pa rin ang bus. Siksikan pa rin ang mga tao. Nag-aanunsyo pa rin ang speaker ng mga istasyon. Ngunit sa isip ko, tanging ang boses ng aking ina ang naririnig ko. Itong bahay, anak, ang iyong fallback. Niyakap ko ang aking bag sa aking dibdib. Nakatayo, nang hindi gumagalaw, hanggang sa malapit na ang bus sa aking opisina. Muling nag-vibrate ang cellphone sa aking kamay. Sunod-sunod. Sa pagkakataong ito, ang numero ko ang tumatawag. Siguradong natuklasan na ni Ben na dala ko ang cellphone niya. At siguradong tumawag na rin si Ria para ipaalam na nabisto na ang lahat. Tiningnan ko lang ang screen at hindi sinagot. 1, 2 tawag. Tapos, may lumabas na text message. Ana, sagutin mo ang tawag. Kung ano-ano lang pinagsasabi ni Ria. Huwag mong pansinin. Pag-usapan natin pag-uwi mo. Tinitigan ko ng matagal ang mga salitang iyon. Kung ako ito kahapon, marahil maniniwala ako. Sasabihin ko sa sarili ko na si Ria ay talagang walang ingat magsalita. Na ang biyenan ko ay praktikal lang. At si Ben ay tiyak na walang masamang intensyon. Lulunukin ko ang sama ng loob para mapanatili ang kapayapaan. Ngunit narinig ko mismo ng 2 tainga ko kaninang umaga. Kapag ang tiwala ay nabasag na, ang lahat ng paliwanag ay parang isang manipis na tape na idinidikit sa basag na salamin. Bumaba ako ng bus. Tumingala sa makintab na gusali ng aking opisina. Hinihintay ako ng mahalagang presentasyon. Kailangan pa ring gawin ang trabaho. Kailangan pa ring pirmahan ang kontrata. Hindi maaaring gumuho ang buhay ko dahil lang sa isang pamilyang gahaman na nagpakita ng tunay na kulay. Ngunit mula sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Pag-uwi ko mamayang gabi sa kondominium na tinirhan namin ni Ben, sa loob ng 3 taon, hindi na ako ang malambot na pusong asawa na mapagtimpi at madaling lokohin. Tatanungin ko siya ng diretsyo, pinakasalan mo ba ako dahil mahal mo ako o dahil sa bahay na iniwan ng nanay ko? At anuman ang maging sagot niya, handa na ako sa aking muling pagtayo. Pumasok ako sa conference room ng 8:20 ng umaga. Nanlalamig pa rin ang mga kamay ko kahit hindi pa gaanong malamig ang aircon. Sa screen ng computer, nakabukas na ang plano ng presentasyon. Ang bawat linya na pinagpuyatan ko, hanggang 1:00 ng umaga para ayusin ay biglang lumabo. Sa isip ko, hindi na mga numero ng kliyente o budget ang laman, kundi ang paulit-ulit na boses ni Ria. Wala na siyang nanay. Yung tatay niya nasa probinsya na may iba ng pamilya. Wala nang kakampi sa kanya. Iyon pala, sa mata nila, ang aking pagkaulila ay hindi isang bagay na dapat kahabagan.
Ito ay isang butas, kung saan maaari nilang ipasok ang kanilang mga kamay. Dumaan ang aking manager sa aking mesa. Huminto at tinitigan ako sandali. Ana, ayos ka lang ba? Ang putla mo. Tumingala ako. Pilit na ngumiti. Opo, sir. Siguro po dahil hindi pa ako nag-aalmusal. Okay lang po ako. Ang kliyente ay darating ng 2:00. Ikaw ang in charge sa proyektong ito. Kaya panatilihin mong mataas ang iyong morale. Napakahalaga ng proyektong ito. Opo. Sir, alam ko po. Umalis siya. Yumuko ako at tiningnan ang cellphone ni Ben. Umilaw na naman ito. Sunod-sunod na lumabas ang mga bagong mensahe. Ana, pakinggan mo ako. Si Ria, hindi nag-iisip magsalita. Huwag mong dibdibin. Yung tungkol sa kondo, balak ko namang pag-usapan natin. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Tiningnan ko ang bawat linya. At bigla kong naalala ang maraming maliliit na bagay na dati kong sinadyang balewalain. Naalala ko ang mga pagkakataong pinariringgan ako ng aking biyenan, na hindi raw maganda kung masyadong maraming ari-arian ang nakapangalan sa babae, na dapat magtiwala ang mag-asawa para tumagal ang pagsasama. Naalala ko noong tinitigan ni Ben ang titulo ng aking kondo sa Quezon City at ngumiti. Pag nagkaanak tayo, maganda kung ibenta natin to para lumipat sa mas malaki. Naalala ko rin noong bumisita si Ria. Tumayo sa gitna ng sala at habang nagmamasid ay nagsabi, "Ang swerte mo naman, Ate Ana. Namatay na si mama mo. May naiwan pang bahay. Ako, walang mag-aalaga sa akin ng ganyan. Noon, inisip ko lang na prangka lang siya, na kulang sa pag-iingat magsalita. Ngayon, bawat salita ay naglalabas ng tinik. Pinatay ko ang screen at pinilit na mag-focus sa trabaho. Tumagal ng halos 2 oras ang presentasyon. Nagsalita ako, sumagot, nag-analisa, at ngumiti sa tamang oras. Para bang hindi nasugatan ang puso ko kaninang umaga. Nang tumango ang kliyente at sinabing magpapatuloy sila sa mas malalim na pakikipag-ugnayan, pumalakpak ng mahina ang buong team. Tiningnan ako ng aking manager ng may kasiyahan. Ngunit pagod na pagod lang ang nararamdaman ko. Pagod na ang kamay ko. Sa ilalim ng mesa ay nanginginig. Pagkatapos ng meeting, papalabas pa lang ako ng silid nang mag-ring ang personal kong cellphone sa bag. Si Liza, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Sinagot ko ito. Ana, nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Boses ni Liza ay apurado at puno ng galit. Kakakita ko lang sa asawa mo, sa biyenan mo, at kay Ria sa coffee shop sa baba ng Mega Mall. Nasa likod nila ako at narinig ko lahat. Ana, kailangan mong maging matalino. Hindi nila itinuturing na hindi pagkakaunawaan ang nangyari kaninang umaga. Parang nahulog ang puso ko. Anong sabi nila? Sabi ng biyenan mo kay Ben, kailangan kanyang suyuin muna. Kung hindi ka papayag na ilipat ang pangalan ng kondo, gamitin daw ang banta ng annulment para takutin ka. Sabi pa niya, ang babaeng lampas 30, patay na ang ina, at walang pamilyang masasandalan, ay walang puwang mag-inarte. Hindi raw maglalakas loob. Yan naiwan ng asawa. Dahil sino pa ba ang sasalo sa kanya? At si Ria naman, sinabing kung itatago mo ang bahay para sa sarili mo, makasarili ka. Sumandal ako sa pader ng hallway, naramdaman ang lamig na gumapang sa aking likuran. Nagpatuloy si Liza, nanginginig ang boses sa galit. Si Ben, nakaupo lang doon. Nakikinig. Hindi ka man lang ipinagtanggol. Walang kahit isang salita. Ana, napapikit ako. Ang pinakamasakit ay hindi ang plano ng biyanan o hipag ko. Ang pinakamasakit ay ang lalaking tinatawag kong asawa, ay alam, narinig, at nanahimik lang. Nang gabing iyon, umuwi ako sa kondominium nang halos 7:00, nakabukas ang ilaw sa sala. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Ben, ang biyenan ko, at si Ria, na nakaupo na sa sofa. May nakahandang plato ng prutas sa mesa, 3 baso ng tubig. Para silang naghihintay ng isang negosasyon. Tiningnan ako ng aking biyenan. Pilit ang ngiti. Ana, nakauwi ka na pala anak. Halika, umupo ka.
May gusto kaming linawin sa'yo. Inilapag ko ang aking bag sa isang upuan. Hindi nagpalit ng tsinelas. At hindi pumasok ng tuluyan sa loob. Hindi na kailangang magpaligoy-ligoy. Ma, gusto ko munang marinig ang sasabihin ni Ben. Tumayo si Ben. Umiiwas ang tingin. Ana, ang nangyari kanina ay hindi pagkakaunawaan. Bata pa si Ria, nagsasalita lang ng kung ano-ano. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Kung ganoon, sagutin mo ako. Naisip mo ba kahit kailan na hilingin sa akin na ilipat sa pangalan mo ang kondo sa Quezon City? Natahimik ang buong silid. Nagkagat labi si Ben bago sumagot. Iniisip ko lang, kung mag-asawa tayo, dapat pareho tayong nakapangalan sa mga ari-arian. Para madali ang pagpaplano sa hinaharap, ngumiti ako ng mapait. At ang ibenta ito para makabili ng ibang bahay para sa kaginhawaan ni Mama at ni Ria. Kasama ba yon sa plano? Biglang nagbago ang mukha ni Ria. Ate Ana, huwag kang magsalita ng ganyan. May anak na ako. Gusto kong maging stable. Anong masama doon? Humarap ako sa kanya. Ang mali ay gusto mong maging stable. Gamit ang bahay. Na iniwan ng nanay ko. Hinampas ng biyenan ko ang mesa. Sobra ka na. Bilang manugang, dapat iniisip mo ang pamilya ng asawa mo. Nakatiwangwang lang naman ang bahay na yon. Anong mawawala sa'yo kung tulungan mo ang hipag mo? Tiningnan ko ang babaeng tinawag kong mama. Sa loob ng 3 taon at bigla siyang naging estranghero sa akin. Anong mawawala? Mawawala ang huling bahay na iniwan ng nanay ko. Mawawala ang aking safety net. Mawawala ang tiwala. At mawawala ang buong pagsasamang ito. Nagulat si Ben. Ana, huwag mong gamitin ang hiwalayan para takutin ako. Hinigit ko ang maliit na maleta mula sa sulok ng aming kwarto. Mula pa noong nasa opisina ako, nagdesisyon na ako. Hindi ako nananakot. Aalis ako ngayong gabi. Bukas ng umaga, 9:00, didiretso ako sa abogado ko para i-file ang annulment. Kung may natitira ka pang kabutihan, huwag mo nang gawing mas mahirap ang lahat. Parang tumigil ang oras sa sala. Nang hilahin ko ang maleta sa gitna. Humakbang si Ben para harangan ako. Bumaba ang kanyang boses. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit bakas na ang gulat sa kanyang mga mata. Ana, huwag mong palakihin ang issue. Kung may problema, pag-usapan natin ng pribado. Tiningnan ko ang kamay niya sa hawakan ng maleta. Ang kamay na humawak sa akin sa kasal, na nangakong poprotektahan ako habang buhay. Ngayon, ang parehong kamay na ito, ang pumipigil sa akin. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Nadalhin ko ang bahay. At ang pera na hindi pa nila nakukuha. Alisin mo ang kamay mo. Ana, sabi ko, alisin mo ang kamay mo. Tumayo ang biyenan ko. Mas matalas ang boses kaysa kanina. Talagang aalis ka. Gabi na. Hihilahin mo ang maleta mo palabas. Anong sasabihin ng mga kapitbahay? Saan namin ilalagay ang mukha namin? Humarap ako sa kanya. Kalmado na ang aking kalooban. Ang mukha ng pamilyang ito ay nawala na noong umupo kayo ni Ria at pinagplanuhan kung paano kukunin ang bahay ko. Hindi noong hinila ko ang maleta ko. Namula si Ria at itinuro ako. Huwag kang magbintang. Ilang taon nang nakatiwangwang ang bahay mo. Anong masama kung ibenta para tulungan ang buong pamilya? Hipag mo kami pero ang kuripot mo. Tiningnan ko siya at dahan-dahang nagsalita. Ria, may asawa ka, may anak ka. Kung gusto mong bumili ng bahay, magsikap ka kasama ng asawa mo. Huwag mong asahan na ibang babae ang magbabayad para sa katatagan mo. Hindi nakapagsalita si Ria. Hinila ako ni Ben papasok sa kwarto at bahagyang isinara ang pinto. Na para bang kung maihihiwalay niya ako sa kanyang ina at kapatid, mas madaling maayos ang lahat. Sorry, inaamin ko. Sumobra ang sinabi ni Mama at ni Ria. Pero hindi ko kailanman gustong pilitin ka. Naisip ko lang, kung pareho tayong nakapangalan sa kondo, mas magiging matatag ang pagsasama natin. Natawa ako. Mas matatag sa pamamagitan ng pagkuha ng personal kong ari-arian at gawing atin? Mag-asawa tayo. Bakit mo laging sinasabing, iyo at akin? 3 taon?
Hindi ba naging mabuti ang pakikitungo ko sa'yo? Tumingin ako sa paligid ng kwartong ako mismo ang pumili ng kurtina, ng bedsheet, ng bawat ilaw. Dito ang lugar na pinaghirapan kong buuin bilang isang tahanan. Ngunit lumalabas na sa bahay na ito, ako lang ang tapat. Mabait ka kapag masunurin ako. Malambing ka kapag nagpaparaya ako. Mahal mo ako kapag hindi ko ginagalaw ang interes ng pamilya mo. Hindi iyan pag-ibig. Ben, ganyan ang paraan ng pag-aalaga ng isang hayop. Hanggang sa araw na kailangan na itong katayin. Namutla si Ben. Masyadong masakit ang sinasabi mo. Hindi kasing sakit ng wala na siyang nanay kaya wala nang kakampi sa kanya. Nanahimik siya. Ang katahimikan na iyon, ang pinakamalinaw na sagot. Hinigit ko ang maleta palabas ng pinto. Sa pagkakataong ito, walang nakapigil sa akin. Bago ako lumabas, huling beses ko silang tiningnan. Bukas ng umaga, 9:00, makikipagkita ako sa abogado ko para i-file ang petisyon. Huwag mo nang isipin na magbabago pa. Ang isip ko, ngumisi ang biyenan ko. Maghiwalay kung maghiwalay, pero dapat malinaw ang hatian ng ari-arian. Huwag mong isipin na makukuha mo lahat. Tumango ako. Tama. Dapat malinaw ang hatian. Ang akin ay akin. Walang sinumang makakakuha. Ang sa pamilyang Reyes, hindi ko kailangan. Pumasok ako sa elevator. Nang sumara ang pinto, doon lang tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa awa sa sarili ko, sa loob ng 3 taon, napilit na naniwala sa isang pamilyang hindi naman talaga ako itinuring na kapamilya. Nang gabing iyon, pumunta ako sa bahay ni Liza. Binuksan niya ang pinto, at pagkakita sa akin, ay niyakap ako ng mahigpit. Okay na yan. Mabuti na't nakaalis ka na roon. Isinubsob ko ang ulo ko sa balikat niya. Sa unang pagkakataon ay humagulgol ako. Ipinagluto ako ni Liza ng mainit na lugaw. Bawat subo ko, parang may bumabara sa lalamunan ko. Sa labas, walang tigil ang pag-vibrate ng cellphone ko. Tumatawag si Ben, ang biyenan ko, at nag-text si Ria, na puno ng paninisi. Pinatay ko ang cellphone at itinabingi sa mesa. Tiningnan ako ni Liza. Bukas, sasamahan kita. Pinunasan ko ang aking luha. Oo, sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-isa. Kinaumagahan, gumising ako ng 6:00, kahit halos hindi ako nakatulog. Ang manipis na sinag ng araw mula sa bintana ng bahay ni Liza ay tumama sa maleta sa sulok na nagparamdam sa akin na ang buhay ko ay nakatiklop na lang sa ilang pirasong damit. Tinimplahan ako ni Liza ng maligamgam na tubig, inilagay sa harap ko, at bumulong. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas sa harap ko, pero mamaya, kapag kaharap mo na sila, kailangan mong maging matatag. Tumango ako. Matatag. Kailangan kong maging matatag. Kung bibigay ako ulit, ang lahat ng iniwan ng nanay ko ay magiging pain para sa buong pamilya Reyes. 9:00 eksakto. Pababa pa lang kami ni Liza sa gate ng kondo niya para pumunta sa abogado. Laking gulat ko nang makitang nakatayo na si Ben sa labas, kasama hindi lang ang kanyang ina kundi pati si Ria. Siguradong nahulaan nilang dito ako tutuloy. Tiningnan nila ako na parang isang may kasalanan. Nababalik para hatulan. Lumapit ang biyenan ko. Mas malambing ang boses kaysa kahapon. Ana, anak, naiintindihan ko kung galit ka. Pero ang problema ng mag-asawa, hindi dapat basta-basta tinatapos. Umuwi ka na, ipagluluto kita ng sinigang. Tiningnan ko siya ng kalmado. Papunta po ako ngayon sa abogado para asikasuhin ang annulment. Hindi para umuwi at kumain ng sinigang. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sumingit agad si Ria. Ang OA mo naman. Si kuya, buong gabi, hindi nakatulog. Namumula na ang mata. Hanggang kailan mo siya pahihirapan? Nagkrus ng braso si Liza at ngumisi. Noong pinag-uusapan ninyong kunin ang bahay ng kaibigan ko, hindi ba kayo natakot na hindi siya makatulog? Nanlaki ang mata ni Ria. Problema ng pamilya namin to. Bakit ka nakikisawsaw? Humakbang si Liza. Si Ana, kaibigan ko. Problema niya. Problema ko rin. Napakunot ang noo ni Ben.
Hinila si Ria sa likod niya at humarap sa akin. Ana, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Hindi na kailangan. Kung may sasabihin ka, dito na. Huminga siya ng malalim. Lumambot ang boses. Sorry. Alam kong mali ako dahil hindi ko pinigilan si Mama at si Ria. Pero hindi ko gustong mawala ka. Kaya pa nating ayusin to. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko. Mukha siyang pagod. Totoo. Namumula ang mga mata niya. Totoo. Pero sa puso ko, wala nang kahit anong epekto. Lumalabas na kapag nasaktan ka na ng isang tao ng todo, kahit ang luha niya ay wala ng bigat. Kung gusto mong ayusin, huwag mo nang harangin ang petisyon ko. Yan na ang huling disenteng bagay na magagawa mo para sa akin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng biyenan ko. Annulment kung annulment. Pero dapat malinaw ang ari-arian. 3 taon kang nakatira sa bahay namin. Kumain ng pagkain namin, gumamit ng gamit namin. Yung kondo sa Quezon City, kahit nakapangalan sa'yo. Conjugal property yan, dapat paghatian. Natawa ako. Mali po kayo ma. Ang kondo na yon ay mana ko mula sa aking ina bago kami ikasal. Nakapangalan na ito sa akin at may kaukulang deed of extrajudicial settlement bago pa ang kasal. Ang batas po. Hindi kumakampi sa kasakiman. Natigilan siya at lumingon kay Ben. Narinig mo ang sinabi niya sa akin? Tumingin sa akin si Ben. Biglang nanlamig ang mga mata. Kung hindi ako papayag sa petisyon mo, gusto mo ng annulment? Sige, patunayan mo sa korte. Pero sinasabi ko sa'yo, may karapatan akong humingi ng parte sa kondo na yan. Ang perang itinago mo sa akin. Ipapaimbestiga ko rin. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa wakas, lumabas din ang tunay na kulay niya. Wala na ang balat kayong nagdadalamhating asawa. Wala nang paumanhin. Tanging pagkukwenta na lang. Tumango ako. Sige, sa korte tayo magkita. Hinawakan ako ni Liza sa kamay at hinila palayo papasok sa sasakyan niya. Sa labas ng bintana, nakita kong sumisigaw pa rin ang biyenan ko. Pero hindi na ako lumingon pa pabalik. Ang hangin ng umaga ay malamig at nakapagpapagising. Alam kong hindi magiging madali ang daan sa hinaharap. Ngunit kahit papaano, mula ngayon, wala na akong ilusyon na kung magtitiis ako, magiging payapa ang lahat. May mga taong habang mas nagtitiis ka, mas lalo kang inaabuso. Pag-andar ng sasakyan, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang law office na inirekomenda ni Liza. Hello? Gusto ko po sanang mag-consult tungkol sa annulment at pagprotekta ng separate property. Hindi na nanginginig ang boses ko. Ang law office ay nasa ika-6 na palapag ng isang lumang gusali malapit sa isang malaking kalsada. 10 minuto lang kaming naghintay ni Liza. Nang lumabas ang isang babae. Mga 40 anyos. Nakaputing blouse siya. Nakapusod ang buhok. At napakakalma ng tingin. Ako si Attorney Cruz. Ikaw ba si Ana? Tumayo ako at tumango. Opo, attorney. Gusto ko po sanang mag-file ng annulment pero ayaw ng asawa ko. Hinihingi pa niya ang parte sa bahay na binili ng nanay ko para sa akin bago kami ikasal. Inimbitahan kami ni Attorney Cruz sa kanyang opisina. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa maling cellphone, sa tawag ni Ria, hanggang sa pagbabago ng ugali ni Ben sa korte. Habang nagsasalita ako, hindi niya ako pinutol. Nagsusulat lang siya sa kanyang notebook. Nang matapos ako, nagtanong siya. Ang kondo sa Quezon City? Nakapangalan na sa'yo bago pa kayo nagpakasal, tama? Opo, attorney. Bayad na lahat ng nanay ko. Bago pa man kami ikasal. May kontrata, titulo, bank statements, at hawak ko rin ang deed of extrajudicial settlement. Yung 1,000,000 piso na mana mo? May mga dokumento po ng mana at passbook na nakapangalan sa akin. Hindi ko pa nagagalaw. Tumango si Attorney Cruz. Kung ganoon, itago mong mabuti ang lahat ng dokumento. Ang kondo ay separate property mo, ang perang mana. Kung mapapatunayan na mana nga, ay separate property din. Maliban na lang kung voluntaryo mong isinama sa conjugal property o ginamit ninyo pareho sa paraang hindi na malinaw kung kanino. Napabuntong hininga ako.
Parang may nabawas na mabigat na bato sa dibdib ko. Nagtanong agad si Liza. Paano po kung sadyain nilang patagalin, attorney? Maaari nilang gawin yan. Kung isang panig lang ang may gusto, mas mahirap ang annulment. Pero kung mapapatunayan na may psychological incapacity o matinding problema na, at hindi na naabot ang layunin ng kasal, kokonsiderahin pa rin ng korte. Ang importante, Ana, ay maging kalmado ka. Huwag pipirma ng kahit anong dokumento. Huwag maglilipat ng pera. Huwag papasok sa kahit anong kasunduang berbal. Dahan-dahan akong tumango. Naiintindihan ko po. Tiningnan ako ni Attorney Cruz ng diretso sa mata. Ang pinakamahirap dito ay hindi ang legal na aspeto. Ang pinakamahirap ay ang emosyon. Kapag nakita nilang hindi ka nila mapipilit, babalik sila sa paghingi ng tawad, pananakot, pagpapaawa, o gagamitin ng pamilya para mapalambot ka. Kailangan mong alalahanin kung bakit ka umalis sa bahay na iyon. Dahil sa sinabi niya, nangilid ang luha ko. Naalala ko si nanay. Naalala ko ang maliit na kusina, kung saan siya nagluluto ng sinigang habang umuubo at tumatawa. Sinasabi sa akin na kahit mag-asawa ako, dapat mayroon akong isang lugar na para sa akin lang. Paglabas namin sa law office, dumiretso ako sa kondo sa Quezon City. Matagal na akong hindi nakakabisita. May manipis na alikabok na ang pinto. Pero pagbukas ko, sumalubong sa akin ang pamilyar na amoy. Amoy ni nanay. Amoy ng mga araw na mayroon akong lugar na mauuwian nang hindi na kailangan magpaliwanag. Tumayo ako sa gitna ng sala at umiyak. Nag-vibrate ang cellphone ko. Si Ben, tumatawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito, pero binuksan ko ang voice recorder. Gaya ng bilin ng abogada. Anna, nasaan ka? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Napag-isipan ko na. Kung gusto mo ng annulment, papayag ako. Pero kailangan mong ibenta ang kondo sa Quezon City at bigyan ako ng kalahati. 3 taon akong nabuhay kasama mo. Hindi pwedeng wala akong makuha. Napapikit ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Tinitimbang mo ba sa pera ang pagsasama natin? Hinihingi ko lang ang patas. Ang patas ay huwag mong galawin ang iniwan ng nanay ko. Nanahimik si Ben ng ilang segundo bago bumigat ang boses. Kung ganyan ka, wala na rin akong pakialam sa'yo. Tumingin ako sa litrato ni nanay, sa maliit na mesa, sa tabi ng bintana at kalmadong sumagot. Mula noong pinlano mong kunin ang bahay ko, wala nang tayo para magkaroon pa ng pakialamanan. Nang gabing iyon, doon ako natulog sa kondo sa Quezon City. Nilinis ko ang altar ni nanay. Pinalitan ang mga lumang bulaklak ng mga dilaw na chrysanthemum na binili ko sa palengke. Ang maliit na bahay ay napakatahimik. Rinig ko ang mga motor sa labas. Rinig ko ang sarili kong paghinga. Kakaiba. Pero sa lugar na walang Ben, walang biyenan, walang mga parinig, mas naramdaman ko ang kaligtasan kaysa sa bahay na tinawag kong tahanan sa loob ng 3 taon. Binuksan ko ang lumang kahoy na aparador at kinuha ang bakal na kahon na iniwan ni nanay. Sa loob nito ay ang titulo ng kondo, kontrata, mga resibo, waiver of rights ng pamilya ko, ang passbook, at ilang lumang litrato naming dalawa. Kinunan ko ng litrato ang bawat pahina, inilagay sa cellphone, at nagpadala ng kopya kay Attorney Cruz at kay Liza. Hindi ko nahahayaang maging kampante ako. Halos 9:00 ng gabi, may kumatok. Tiningnan ko sa peephole at nakita ko si Ben. Kasama ang kanyang ina at si Ria. Sigurado akong tinawagan nila ang admin o ang guard ng building para kumpirmahin kung dumating ako. Mas mabilis silang nakarating dito kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko agad binuksan ang pinto. Binuksan ko muna ang voice recorder bago binuksan ang trangka. Anong ginagawa ninyo dito? Tumingin si Ben sa loob. Ang mga mata niya'y parang sinusuri ang isang kalakal. Gusto kong makipag-usap ng maayos. Sumingit ang biyenan ko. Maliit lang pala tong bahay na to. Swerte ka na kung mabenta ng maganda. Bakit mo pa pinanghahawakan? Nanlamig ang boses ko. Bahay ko to. Ngumisi si Ria.
Grabe ka naman. Si kuya, asawa mo. Anong masama kung pumasok siya sa bahay ng asawa niya? Tiningnan ko si Ben. Sa tingin mo rin ba, may karapatan ka dito? Nanahimik siya ng ilang segundo. Kahit papaano, may karapatan akong malaman kung nasaan ang mga ari-arian ng asawa ko. Ana, huwag kang magmatigas. Kung papayag kang ibenta to, pipirmahan ko ang petisyon. 1,000,000 lang. Sa'yo na ang matitira. Narinig ko yon. At nanlamig ang buong katawan ko. 1,000,000. Ang gaan ng pagkakasabi mo, na parang utang ko sa'yo. Saan mo ibabatay ang 1,000,000? Sa 3 taon na naging asawa mo ako, natawa ako pero nangilid ang luha. 3 taon bilang asawa. Ang presyo ay 1,000,000. Mula sa bahay ng nanay ko, sumigaw ang biyenan ko. Ang dami pang sinasabi. Kung ayaw niya, idaan sa korte. Pero sinasabi ko sa'yo, kapag lumaki ang isyung ito, ikaw ang mapapahiya. Babaeng hiwalay na. Kinasuhan pa ng pamilya ng asawa para sa ari-arian. Sino pang papatol sa'yo? Tiningnan ko siya ng matagal. Dati, kapag pinagsasalitaan niya ako ng masakit, yumuyuko lang ako. Ngayon, awa na lang ang nararamdaman ko sa kaisipang ginagamit ang kasal para ikulong ang isang babae. Hindi ko kailangan ng papatol sa akin. Ang kailangan ko lang ay mabuhay, ng payapa, kasama ang mga bagay na akin. Bumaba ang boses ni Ben. Ana, huwag mo akong piliting gumawa ng hindi maganda. Itinaas ko ang cellphone ko. Mula pagbukas ko ng pinto, nakarecord na lahat. Kung magpapatuloy kayo sa pananakot, ibibigay ko to sa abogado ko. Natigilan silang 3. Namutla si Ria. May sasabihin pa sana ang biyenan ko, pero hinila na siya ni Ben. Bago umalis, tiningnan ako ni Ben. Ang mga mata niya'y puno ng galit at pagkailang. Nagbago ka na nga. Isinara ko ang pinto. Sumandal sa malamig na kahoy. Tumulo ang luha ko pero napangiti ako. Hindi ako nagbago. Sa wakas, bumalik lang ako sa kung sino ang gusto ng nanay ko na maging ako. Kinaumagahan, ipinadala ko ang buong recording kay Attorney Cruz. Matapos niyang pakinggan, isang maikling text lang ang sinabi niya. Magaling. Mula ngayon, lahat ng tawag, pagkikita, o text na may kinalaman sa ari-arian at annulment, isave mo. Matagal kong tinitigan ang mensaheng iyon. Dati, akala ko sa pagsasama, hindi dapat maging makwenta. Hindi dapat maging handa sa masama. Pero nang ang taong pinagkakatiwalaan mo ang nanloko sa'yo, doon ko naintindihan na ang kabaitan. Kapag nailagay sa maling lugar, ay magiging tali na sa'yo mismo ang magpapahirap. Nag-file ako ng leave ng 2 araw para kumpletuhin ang mga papeles. Ang kontrata ng bahay, ang titulo, ang bank statements ng nanay ko, ang deed of extrajudicial settlement, ang passbook. Lahat ay pina-photocopy ko at inilagay sa folder. Bawat papel ay parang isang ladrilyo na iniwan ni nanay para tulungan akong itayo muli ang pader na poprotekta sa akin. Nang hapong iyon, bumalik ako sa condominium na tinirhan namin ni Ben para kunin ang ilang personal na gamit. Kasama ko si Liza. Ayokong magmukhang mahina, pero ayoko ring harapin mag-isa ang mga taong kayang magbago ng tono anumang oras. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang magulong sala. Mga damit ni Ben ay nakasampay sa upuan, may mga styrofoam ng pagkain sa mesa, at manipis na ang alikabok sa sahig. Ilang araw pa lang akong wala, pero bumalik na sa tunay nitong anyo ang bahay. Isang lugar kung saan ginamit ko ang sarili kong lakas para pagtakpan ang kawalan ng responsibilidad ng iba. Lumabas si Ben mula sa kwarto, pagod ang itsura. Ana, talagang hindi ka na babalik? Hindi ko siya tiningnan. Binuksan ko lang ang aparador para kunin ang mga folder at ilang gamit na bigay sa akin ni nanay. Bumalik ako para kunin ang mga gamit ko. Humarang siya sa pinto ng kwarto. Kinausap ko na si Mama. Mula ngayon, hindi na nila babanggitin ang tungkol sa kondo. Bumalik ka na. Magsimula tayo ulit. Sumingit si Liza. Nanlalamig ang boses. Magsimula ulit para sa susunod. Mas magaling na ang plano.
Tiningnan ni Ben si Liza ng masama. Away mag-asawa to. Pinutol ko siya. Hindi na to away mag-asawa. Mula ngayon, lahat ay dadaan sa abogado. Naging madilim ang mukha niya. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kalupit? Tumingala ako. Ang kalupitan ay ang umupo at makinig habang pinaplano ng nanay at kapatid mo kung paano kukunin ang bahay ng asawa mo nang walang imik. Ang ginagawa ko ay pagliligtas sa sarili ko. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang biyenan ko. Pagkakita kay Liza, napakunot agad ang noo niya. Nagdala ka na naman ng kaibigan para guluhin ang bahay ko. Kalmado kong isinara ang aking bag. Nakuha ko na po ang gamit ko. Mula ngayon, hindi na ako basta-basta babalik dito. Kung may kailangan pa akong kunin, magte-text ako. Ngumisi siya. Akala mo ang galing mo na sa batas, no? Pero sinasabi ko sa'yo, sa korte, hindi ka sigurado mananalo. Ang babae. Kapag nag-asawa, dapat, conjugal na. Ang turing sa lahat ng ari-arian. Tiningnan ko siya. Napakagaan ng boses ko. Hayaan po nating ang korte ang magdesisyon. Hindi na po kailangan na kayo ang magdesisyon para sa batas. Dala ang aking bag. Dumiretso ako sa pinto. Sa likod ko, tinatawag ni Ben ang pangalan ko. Pero hindi ako lumingon. Pagbaba ko sa lobby, may text mula kay Attorney Cruz. Naihanda na ang petisyon. Bukas, pumunta ka para pirmahan at i-file sa korte. Tinitigan ko ang mga salitang iyon. Tumibok ng malakas ang puso ko. Ang tunay na laban. Ngayon pa lang magsisimula. Kinabukasan, pumunta ako sa opisina ni Attorney Cruz para pirmahan ang petisyon para sa annulment. Nang ilapat ko ang panulat sa papel, bahagya akong natigilan. Hindi dahil nanghihinayang ako kay Ben, kundi dahil nanghihinayang ako sa 3 taon ng aking kabataan na inilaan ko sa maling lugar. Tiningnan ako ni Attorney Cruz. Malumanay ang boses. Gusto mo pa bang pag-isipan? Umiling ako. Hindi po. Gusto ko lang matapos ito ng ayon sa batas. Malinis. At walang makukuha sila mula sa pinaghirapan ng nanay ko. Tumango siya at inilagay ang folder. Kung ganoon, mula ngayon, iwasan mo silang makita ng pribado. Kung tatawag sila, i-record mo. Kung magte-text, i-save mo. Kung pupunta sila para guluhin ka, tawagan mo ako. Paglabas ko ng opisina, nakakasilaw ang sikat ng araw sa Maynila. Pero kakaiba. Hindi na madilim ang puso ko tulad ng mga nakaraang araw. Tinawagan ko ang aking manager para sabihing papasok na ako. Sabi lang niya, ayusin mo ang personal mong problema. Pero kung kaya mo nang bumalik, kailangan ka pa rin ng team. Dahil sa sinabi niya, naramdaman kong may halaga pa ako bukod sa pagiging asawa at manugang. Hindi ako ang babaeng iiwanan na lang sa tabi ng buhay. May trabaho ako, may kakayahan, may mga kaibigan, may bahay na iniwan ang nanay ko, at may karapatang magdesisyon para sa sarili. Nang hapong iyon, dumaan ako sa supermarket para bumili ng ilang gamit at bumalik sa kondo sa Quezon City. Balak kong maglinis at doon muna tumira. Pero pagdating ko sa kanto, nakita ko si Ria na nakatayo sa harap ng gate, hawak ang cellphone, mukhang inis. Nang makita niya ako, sumugod siya. Ate Ana, sobra ka na. Nag-file ka talaga sa korte. Umatras ako at binuksan ang voice recorder. Sa ginagawa mong yan, tinutulak mo si kuya sa wala. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Tumaas ang blood pressure ni mama. Samantalang ikaw, nandito, masayang hawak ang bahay at pera. May konsensya ka pa ba? Tiningnan ko siya. Ang konsensya ko, hindi ginagamit para buhayin ang kasakiman ng pamilya mo. Namula ang mukha ni Ria. Huwag mong isipin na porket may abogado ka, magaling ka na. Sa korte, titingnan din ang naging ambag ni kuya. 3 taon siyang asawa mo. May karapatan siya. Ang pagiging asawa ay hindi nangangahulugan ng karapatan sa personal na ari-arian ng asawa. Nagngit-ngit si Ria at bumulong. Kung pumayag ka lang sanang ibenta ang bahay at bigyan si kuya ng parte, maayos na sana ang lahat. Pinapalaki mo pa.
Huwag kang magsisisi kung ikalat namin na makasarili ka at walang utang na loob. Tumingin ako sa paligid. Ang mga kapitbahay sa eskinita ay nagsisimula ng tumingin. Dati, matatakot ako sa tsismis. Pero ngayon, hindi na. Sinabi ko ng malinaw ang bawat salita. Sige, ikalat mo. Sasabihin ko rin kung bakit ako nakikipaghiwalay. Dahil pinagplanuhan ng pamilya ng asawa ko na kunin ang bahay na binili ng nanay ko bago kami ikasal. Para ipagpatayo ng negosyo ang hipag ko. May recording ako. May text. May testigo. Gusto mo ng gulo. Sasamahan kita hanggang dulo. Natigilan si Ria. Tiningnan niya ang cellphone sa kamay ko. At nagbago ang kulay ng mukha niya. Sakto namang tumakbo si Ben mula sa kanto at hinila ang kapatid. Ria! Uwi na! Pumiglas si Ria. Pinagtatanggol mo pa siya. Hindi sumagot si Ben. Tiningnan lang ako. Sa mata niya, may galit, pagkabigo, at kaunting takot. Naintindihan ko. Mula sa sandaling nalaman nilang hindi na ako tatahimik, ang laro ay wala na sa kanilang mga kamay. Nang gabing iyon, nag-text si Attorney Cruz na tinanggap na ng korte ang petisyon. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe at inilagay ang cellphone sa altar ni nanay. Mapapanatili ko ang bahay na to. Sa labas ng bintana, isa-isang umilaw ang mga poste sa eskinita. Alam kong marami pang unos na darating, pero sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman kong hindi na ako nakatayo sa likod ng sinuman. Nakatayo ako sa sarili kong mga paa. 3 araw pagkatapos, natanggap ko ang subpina para sa unang pagdinig sa korte. Ang manipis na papel ay parang isang bloke ng bato sa bigat. Paulit-ulit kong binasa ang pangalan ko at ni Ben. May mga hiwalayang hindi nagtatapos sa yakap, kundi sa mga dokumento, pirma, selyo, at mga malamig na pahayag. Nakita ni Liza na nanginginig ang kamay ko habang nagtitimpla ng kape. Natatakot ka? Umiling ako. Hindi, natatawa lang. Noong kasal namin, nakabarong siya, nakabestida ako. Masayang nag-toast ang dalawang pamilya. Ngayon, para makaalis, kailangan kong patunayan na sapat na ang sakit na dinanas ko. Nanahimik si Liza. Pero ngayon, hindi mo kailangang patunayan na mahalin ka nila. Ang kailangan mo lang patunayan ay kung ano ang sayo. Ngumiti ako ng mapait. Tama. Masyadong maraming taon ang sinayang ko para sa pagmamahal ng pamilya niya. Hindi ko na kailangan yun ngayon. Ang pagdinig ay ginanap sa isang maliit na silid sa korte ng distrito. Kasama ko si Attorney Cruz. Dumating si Ben, kasama ang isang lalaking nakasuit. Siguro ang abogado niya. Sumama rin ang biyanan ko at si Ria. Pero sa labas lang sila ng hallway. Pagkakita sa akin ng biyanan ko, tiningnan niya ako ng masama. Tingnan mo yan! Nagdala pa ng abogado para takutin tayo. Narinig ko, pero hindi ako sumagot. Bumulong lang si Attorney Cruz. Kalma lang. Sa loob, binasa ng judge ang mga nakasaad sa petisyon. Tinanong niya si Ben kung tutol siya sa annulment. Tumingin si Ben sa akin. Malalim ang boses. Ayoko po. Mahal ko pa po ang asawa ko. Nabuyo lang po siya ng mga kaibigan. At nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya ko. Humarap ako sa kanya. Hanggang ngayon, kaya pa rin niyang magsinungaling ng ganito. Inilapag ko ang cellphone at mga printout ng text sa mesa. Ito po ang recording kung saan hinihiling niya sa akin na ibenta ang personal kong ari-arian para bigyan siya ng 1,000,000. Ito po ang text ng hipag ko. Nananakot na sisiraan ako kung hindi ako magbibigay. At ito po ang mga dokumento na nagpapatunay na ang kondo ay binili ng nanay ko bago kami ikasal. Mabilis na nagsalita ang abogado ni Ben. Ang kliyente ko po ay humihingi lang ng konsiderasyon para sa kanyang mga ambag sa pagsasama. Hindi po iyon pangaagaw. Kalmadong sumagot si Attorney Cruz. Ang ambag ay dapat may basehan. Ang kondo ay binili at bayad na bago pa ang kasal. Walang joint loan, walang perang pinagsamahan na ginamit para sa malaking renovation. Ang hiling na kalahati o 1,000,000 ay walang basehan. Hinigpitan ni Ben ang kanyang kamao. Nakita ko ang huling bakas ng lambing sa kanyang mukha na naglaho. Ana.
Kailangan mo ba talagang ipahiya ako ng ganito? Tiningnan ko siya. Hindi na nanginginig. Ang nagpapahiya sa'yo ay hindi ako, kundi ang kasakiman mo. Natahimik ang silid. Nag-utos ang judge na mag-isip pa ang magkabilang panig. Alam kong hindi pa matatapos ang lahat ngayon, pero at least, ang katotohanan ay nailatag na. Hindi na natatakpan ng salitang pamilya. Paglabas sa hallway, susugurin sana ako ng biyenan ko para sigawan. Pero nang makita niya si Attorney Cruz sa tabi ko, natigilan siya. Hinila siya ni Ria. Namumutla. Naglakad ako palapit sa kanila. Hindi umiiwas. Hindi yumuyuko. Nang hapon na iyon, bumalik ako sa opisina. Tinawag ako ng manager ko at inilapag sa harap ko ang kontratang pirmado na ng kliyente. Tagumpay ang proyekto. Malaki ang naitulong mo. Hawak ko ang folder. Nangilid ang luha ko. Sa gitna ng isang pamilyang gustong humila sa akin pababa, tahimik pa rin akong binibigyan ng buhay ng dahilan para tumayo habang hawak ko ang kontrata. Napagtanto ko na sa mga tao ng pagiging asawa ni Ben. Nakalimutan kong dati akong isang babaeng may kakayahan, pangarap, at kayang kumita at magdesisyon para sa sarili. Pinilit kong magkasya sa molde ng mabuting manugang na gusto ng pamilya Reyes para lang sa huli, ang pagpaparaya ko ang ituring nilang kahinaan. Tiningnan ako ng manager ko. Mas malumanay ang boses. Ana, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo. Pero nakikita kong napakagaling pa rin ang trabaho mo. Huwag mong hayaang ang personal na problema ang maging dahilan para mawala ka sa sarili mo. Yumuko ako. Salamat po, sir. Susubukan ko pong maging matatag. Hindi para kanino man, kundi dahil karapat-dapat akong magkaroon ng mas mabuting buhay. Ang mga salitang iyon ang sumama sa akin pauwi sa kondo. Pagdating ko, may nakita akong isang bag ng gamit sa labas ng pinto. Sa loob, ilang luma kong damit, isang wedding picture frame na nakataob, at isang puting sobre. Binuksan ko ang sobre. Sulat kamay ni Ben. Pamilyar hanggang sa sakit. Ana, alam kong mali ako. Pero mali ka rin. Dahil sa sobrang pagmamatigas mo, matanda na si Mama, nahihirapan si Ria, at pagod na ako sa gitna. Sana maintindihan mo ako. Kung aatras ka lang ng isang hakbang, ibenta mo ang kondo at bigyan ako ng parte, hindi na kita pahihirapan. Ituring mo na lang, nahuling tayo. Natawa ako pagkabasa. Iyon pala, ang huling tayo niya ay kinukwenta pa rin sa pera. Pinunit ko ang sulat at itinapon sa basurahan. Ang wedding frame. Hindi ko binasag. Isinilid ko lang sa isang itim na supot. May mga bagay na hindi kailangang sirain ng maingay. Kailangan lang alisin sa buhay mo. Nang gabi ring iyon, tumawag si Attorney Cruz. Ana, nag-file ng counterclaim si Ben. Hinihingi nila ang parte sa kondo. Sa pera mo. At danyos. Dahil sa unilateral mong pag-alis. Napapikit ako. Tinuloy pa rin po nila? Oo. Pero mahina ang kaso nila. Ang punto ay kailangan mong ihanda ang sarili mo. Maaaring gamitin nila ang opinyon ng mga kamag-anak at kapitbahay. Para pilitin ka, pagkababa ko ng telepono, may tumawag na namang hindi kilalang numero. Ana. Hija? Ako to, ang tita mo sa side ni Ben. Nabalitaan kong nakikipaghiwalay ka. At kinukuha mo lahat ng ari-arian. Bilang babae, dapat marunong kang magparaya. Natahimik ako. Tita, kung gusto ninyong malaman ang totoo, ipapadala ko sa inyo ang recording ng pagpaplano nilang kunin ang bahay ko. Pero kung tumawag po kayo para konsensyahin ako at piliting ipamigay ang mana ko, dito na po tayo magtatapos. Natahimik ang kabilang linya. Pinatay ko ang tawag. Nang gabing iyon, hindi na ako umiyak. Binuksan ko ang laptop at isinulat ang lahat ng petsa, tawag, text, at mga parinig ng biyanan ko. Hindi na ako ang babaeng marunong lang masaktan. Ako na ang naghahanda ng sarili kong sandata para sa huling laban. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ko ay nahati sa dalawa. Sa umaga, sa opisina, trabaho, sa gabi, sa kondo. Inaayos ko ang mga ebidensya,
na parang tinatahi ko ang mga piraso ng aking nasirang tiwala. Nagulat ako nang makita sa bank statements na sa loob ng 3 taon, halos lahat ng gastusin sa bahay upa sa kondo namin, kuryente, tubig, grocery, gamot ng biyanan ko ay galing sa account ko. Ang sahod naman ni Ben, halos buo niyang inililipat sa account ng nanay niya na may caption na, "Patago muna ma. Ipinadala ko ito kay Attorney Cruz." Sabi niya, mahalagang ebidensya ito. 3 taon. Sinasabi ng biyanan ko na kumakain ako sa biyaya ng pamilya Reyes. Iyon pala, ang biyayang iyon ay binayaran ng sarili kong sahod, pagod, at pagtitiis. Noong Biyernes, hinarang ako ni Ben sa labas ng opisina. Suot niya ang polo na binili ko para sa birthday niya. Mukha siyang pagod. "Ana, mag-usap tayo. Pagod na ako. Kung iuurong mo ang kaso, nangangako akong hindi na babanggitin ang kondo. Maghahati na tayo sa mga gastusin. Kung totoo yan, kaya mo bang pumirma sa isang kasulatan na tinatalikuran mo ang lahat ng habol mo sa kondo at pera ko?" Natigilan siya. "Ana, wag mo naman akong ipitin." Ngumiti ako. "Hindi mo gustong bumalik tayo. Gusto mo lang pahabain ang oras para may pagkakataon ka pang magkwenta." Nagalit siya. "Ang sakit mo namang magsalita." "Hindi. Mas malinaw lang ako ngayon. Kung itutulak mo ako sa korte, sisiraan kita sa opisina mo. Sasabihin kong makasarili ka." Inilabas ko ang cellphone ko at binuksan ang recording. "Gusto mo bang iparinig ko sa mga guard at katrabaho mo ang paghingi mo ng 1 milyon? Namutla siya at umatras. "Talagang gusto mong putulin lahat?" Tiningnan ko siya. "Ikaw ang pumili ng daan. Hindi lang ako nakatayo diyan para itulak mo." Matapos ang halos 2 taon ng paglilitis, mga sunod-sunod na evaluation kasama ang psychologist at paghaharap ng mga ebidensya, ang huling pagdinig ay ginanap sa isang maulan na umaga. Suot ko ang isang simpleng puting blouse. Sa kabilang panig, si Ben, ang kanyang ina, si Ria, at ang kanilang abogado. Sa korte, ipinakita ni Attorney Cruz ang lahat. Ang titulo, ang mga bank statement na ako ang gumagastos, ang recording kung saan hinihingan ako ni Ben ng 1 milyon. Tinanong ng judge si Ben kung may ebidensya siyang nag-ambag siya sa pagbili o pagpaparenovate ng kondo. Yumuko si Ben. "Wala po. Pero asawa niya po ako." Ang pagiging mag-asawa ay hindi sapat na basehan para magkaroon ka ng karapatan sa separate property ng misis mo under the law, sabi ng judge. Sumigaw ang biyanan ko mula sa likod. "Pero 3 taon siyang naging manugang namin. Wala ba kaming makukuha?" Pinatahimik siya ng judge. Doon ko naintindihan. Sa mata nila, hindi ako manugang, kundi isang bangkong hindi na nila makuhanan ng pera. Sa huling pahayag ko, sinabi ko, hindi ko po hinihiling ang anumang bagay mula kay Ben. Hinihiling ko lang na kilalanin ng korte na ang pagsasamang ito ay wala ng tiwala, walang respeto, at protektahan ang ari-ariang iniwan ng aking ina. Hindi lang po ito isang bahay. Ito po ang huling sandalan ko. Tumingin sa akin si Ben. May bahid ng pagsisisi. Pero huli na ang lahat. Inanunsyo ng korte ang pinal na desisyon. Pabor sa akin ang annulment, ang kondo sa Quezon City, at ang pera ay idineklarang separate property ko. Lahat ng hiling ni Ben ay ibinasura. Paglabas ng korte, hinabol ako ni Ben. "Ana, sorry, huminto ako. Hindi ka nagsusorry dahil nasaktan mo ako. Nagsusorry ka dahil natalo ka." Namutla siya. "Ako rin. Nagsisi ako dati," sabi ko. Nagsisi ako dahil naniwala akong ang pagtitiis ay paraan para mapanatili ang pamilya. Pero ngayon, hindi na. Dahil dito, nalaman kong may lakas pa pala akong magsimula ulit. Bumaba ako sa hagdanan kung saan naghihintay si Liza. Ang langit pagkatapos ng ulan ay napakalinaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong gumaan ang dibdib ko. Lumipat ako ng tuluyan sa kondo. Pininturahan ko ang mga pader, nagpalit ng kortina, at naglagay ng bougainvillea sa balkonahe. Tulad ng paborito ni nanay. Na-promote ako sa trabaho. Bawat umaga,
Ako ang nagtitimpla ng sarili kong kape, nagmamaneho ng sarili kong sasakyan, at nagdedesisyon para sa sarili kong buhay. Wala nang tumatawag sa kalayaan ko bilang pagiging makasarili. Wala nang gumagamit ng salitang pamilya para kunin ang aking lugar na masasandalan. Isang taon ang lumipas, may natanggap akong sobre. Sa loob, ang luma naming wedding picture at isang maikling sulat. Sana maging masaya ka. Tinitigan ko ito at mahinahong itinapon sa basurahan. May mga alaala na maganda, pero kapag nabahiran na ng kasakiman, mas mabuting iwan na lang sa nakaraan. Sa dinami-rami ng nangyari, isang malaking aral ang baon ko ngayon. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, huwag mong isusuko ang lahat. Lalo na ang iyong sariling ari-arian, mga papeles, at ang iyong daang pabalik. Ang kasal ay tatagal lamang kung may respeto. Hindi dahil may isang laging nagpaparaya. Natutunan ko rin na ang taong tunay na nagmamahal sa'yo ay hinding-hindi gagamitin ang salitang pamilya para pilitin kang isuko ang karapatan mo. At higit sa lahat, kapag nasaktan ka, huwag ka lang umiyak. Punasan mo ang luha mo, maghanap ng ebidensya, kumuha ng magaling na abogado, at lumapit sa mga taong tunay na tutulong sa iyong tumayo muli.